Pilipinas, karaniwan nararanasan ang rainy season tuwing June hanggang December. Karaniwan sumasabay dito ang pagtaas ng mga kaso ng trangkaso dahil na din sa mas mataas na relative humidity at mas madalas nating pananatili sa loob ng ating mga tahanan dahil sa maulan na panahon ay mas madali tayo nagkakaroon o nahihahawa natin sa iba ang trangkaso. Kung ikaw ay may ubo, sipon, lagnat, pananakit ng ulo at lalamunan, maaaring influenza o trangkaso yan. Ang influenza o flu ay mas kilala sa tawag na trangkaso. Kahit sino ay maaaring maapektuhan nito. Kadalasan, ubo, sipon at lagnat ang mga simptomas na maaaring maramdaman. Maliban dito ay maaaring magkaroon ng pananakit ng ulo, katawan, kasukasuan at panghihina. Ito ay dulot ng isang virus at maaaring maihawa sa iba sa pamamagitan ng pagbahing at pag-ubo. Halos 1 bilyong tao sa buong mundo ang apektado ng flu kada taon. 3 hanggang 5 milyon dito ay mga severe cases. Dahil nauuso ang trangkaso, nagkakaroon ng mas maraming konsultasyon sa mga clinics, may mga pagkakataong maaaring ma-ospital at dumadagdag sa pang-araw-araw na gastusin ang mga gamot na kailangang bilhin. Sa school naman ay kinakailangang umabsent ng mga estudyante. Naapektuhan na din ang mga gawain sa trabaho na kadalasan na uuwi sa pag-absent ng mga empleyado. Paano nga ba natin ito maiiwasan? Unang-una ay ang healthy diet at exercise. Maraming mga sakit ang maaaring maiwasan sa pagkain ng tama at masusustansyang pagkain at ehersisyo, hindi lamang trangkaso. Pangalawa, makabubuti pa rin na sundin natin ang tamang pagsuot ng masks, madalas na paghuhugas ng kamay o pagsasanitize at pagdisinfect ng ating mga gamit, pag-iwas sa mga matataong lugar, at pananatili ng sapat na ventilation sa ating mga bahay o workplaces. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng flu vaccines. Ang flu vaccines ay naglalaman ng mga pinrosesong flu virus na i-inject sa ating katawan. Ito ang magtuturo sa ating resistensya para gumawa ng mga antibodies na magiging pangontra natin laban sa trangkaso. Pero ligtas at epektibo nga ba ang mga flu vaccines? Ayon sa CDC at DOH, ang flu vaccines ay ligtas at epektibo. Napapababa nito ang bilang ng mga severe cases mula 40 hanggang 60%. Sino nga ba ang dapat bigyan ng flu vaccines at sino naman ang hindi pwede? Maaaring mabigyan ng flu vaccines ang ating mga senior citizens, mga taong may sakit sa puso at sakit sa baga, at maging mga buntis. Maging maingat naman sa pagtanggap ng mga bakuna kung ikaw ay may allergy sa pagkain o sa gamot o nagkaroon na ng allergic reaction sa mga bakuna noon. Kung hindi ka naman sigurado kung maaari o hindi maaaring mabigyan ng bakuna, ay kumonsulta sa inyong mga doktor. Pag-usapan naman natin yung mga madalas yung tinatanong. Una, Dok, yung flu ba COVID din? Hindi po, magkaiba po sila ng virus. Pero halos pareho po ng sintomas, kaya mainam po na makapagpakonsulta para mabigyan kayo ng tamang lunas, mapasimpleng trangkaso o COVID infection yan. Pangalawa, Dok, baka magtrangkaso lang ako lalo kapag nag-flu vaccine ako. Hindi po, wala pong kakayahan ang flu vaccine na bigyan tayo mismo ng trangkaso. Pero normal lamang po ng lagnatin pagkatapos ng bakuna. Iinom lang po tayo ng paracetamol every 4 hours, mawawala din po yan. Pangatlo, Dok, kailan ba ako dapat magpabakuna ng flu? Sabi ng DOH, mainam magpabakuna ng flu from February hanggang June o yung before ng rainy season dito sa atin. Pang-apat, saan ako magpapabakuna, Dok? Pumunta po kayo sa health center ng inyong lugar para malaman po ang schedule ng flu vaccines or puntahan niyo po yung mga doctors niyo para po mabigyan kayo ng schedule kung kailan kayo mababakunahan. Lagi po nating tatandaan na pangalagaan ng ating kalusugan. Kaya para iwas trangkaso, magpa-flu vaccine na tayo. Dahil basta bakunado,
panalo.